Dear MOR, bago ang lahat ay gusto ko munang bumati ng isang magandang tanghali sa inyo, Popoy at Asmin. Siyempre, hello na rin sa mga katulad kong avid listener ng Dear MOR. Pakitago nyo na lamang ako sa pangalang James. Isang simpleng lalaki na may simpleng buhay at pangangailangan. Hindi naman ako mayaman. May maayos akong trabaho at kasama ko ang pamilya ko sa bahay na hinuhulugan namin ngayon. Sobrang tahimik lang ang buhay ko. Trabaho, pamilya, at mga kailangan lang ang importante para sa akin. Pagdating naman sa pakikipagrelasyon, ay hindi ako mahilig makipaglaro. Kaya naman siguro mabibilang lang sa kamay ang mga naging girlfriend ko. Akala ko nga noon hindi na ako magmamahal pa ulit dahil wala pa talaga akong nakikitang babae na makakasalan ko. Pero Popoy at Asmin, nagbago ang lahat ng yun nang makilala ko si Sam. Kapatid siya ng girlfriend ng pinsan ko. Noong una ay hindi ko talaga siya gusto. Though maganda naman siya, maputi, sexy at mabait. Kaya lang wala talaga sa kanya ang katangian na hinahanap ko sa isang babae. Pero nang minsan ay makakwentuhan ko siya, nagulat ako dahil marami kaming mga napagkakasundo ang bagay-bagay. Pareho kasi kaming kalog. Ako yung joker, tapos siya naman yung malakas na tumawa. Sa mga paboritong pagkain hanggang sa mga pangseryosohang bagay tulad ng pagpapakasal at pagkakaroon ng pamilya ay talaga namang nagkakasundo rin kami. Popoy at Asmin, naging malapit kami sa isa't isa. Yung tipong pagiging malapit na medyo pwede mo nang haluan pa ng mali siya. In short, naging mag-MU kami pero yung walang aminan na nangyayari. Magkaibigan kami pero alam namin sa isa't isa na parehas kaming importante sa bawat isa. Oh, ito ng pagkain natin. Bumili ako ng hotdog sandwich tapos ito na rin yung request mong inumin. At ito naman yung french fries na gusto mo. Oh, isang bucket na yung binili ko ha. Baka kasi magkulang pa sa'yo eh. Grabe ka. Ganun ba ako katakaw sa paningin mo? Pero salamat. Dami nating pagkain oh. Hindi ko ba natatakot na tumaba man lang? Wala yatang oras na hindi kita nakikita kumakain. Anong magagawa ko? Masarap kumain eh. Tsaka may pambili kasi ako, kaya bakit ko gugutumin yung sarili ko, di ba? Magda-diet lang ako kapag wala na akong pera. Uy, tignan mo yung dalawang lovebirds dun, oh. Saan dyan? Ayun, oh. Yung naka-couple shirts. Sweet nila, no? Medyo may kakornehan nga lang, pero ayos lang. Bagay naman sila eh. Lahat naman ng taong na-in-love nagiging corny, di ba? Minsan pa nga, kahit parehas na kayo mukhang tanga, ayos lang. May iba't ibang paraan naman kasi tayo para ipakita sa iba na in love tayo eh. Ay, iba rin. Teka, may pinaghuhugutan ka ba, kuya? O bakit? Tama naman ako, di ba? Ikaw, aminin mo, kapag in love ka, nagiging corny ka rin, di ba? Kasi ako, aminado ako na nagiging corny ako. Medyo. Pero alam mo, saludo ako sa mga lalaking kayang sabayin yung mga trip naming mga babae sa buhay. Ganun kasi naman talaga kami mga lalaki magmahal. Basta masaya yung taong mahal namin, masaya na rin kami. Talaga? Oo. Ganun ka? Oo. Baka naman two-timer ka tulad ng iba. Miss, excuse me. Kahit kailan, kahit tanungin mo pa ang lahat na nakakilala sa akin, hindi ko pa nagawang manloko ng mga babae. Kasi, alam mo, katwiran ko dyan, kapag nanakit at nanloko ako ng babae, parang niloko ko na rin yung nanay o lola o mga pinsan kong babae. Ganun. Di ang sinasabi mo ngayon, stick to one ka. As in never kang nagloko? Ay, hindi pa at ayokong gawin. Takot ako sa karma. Tsaka, hindi ko rin maisip yung logic ng pambababae eh. Minsan nga, napapatanong ako, ano bang nakukuha ng ibang lalaki para magawa nilang mambabae ha? Kung tunay silang lalaki, kaya nilang maging tapat sa iisang tao lang. Tsaka, ang gastos kaya nun. Dalawa-dalawang babaeng dinidate mo, ubos ang pera mo nun. Wow naman! Iba din! Natuwa naman ako sa speech mong yan, idol! Alam mo, sana dumami pa yung mga lalaking tulad mo sa mundo. Yung kahit ang dami ng manloloko ngayon, pinipili mo pa rin magseryoso. Bibihira na lang kasi yung mga ganyan eh. Ako, naranasan ko ng maloko. Maiwan. Malas mo. Hindi mo ako nakilala noon. Kung ako lang sana ang nauna mo nakilala, di sana hindi mo alam kung anong pakiramdam ng maloko. Wala ka nang ibang iisipin kundi ang sarap magmahal. Ganun. Alam mo,
medyo may kayabangang taglay ka rin Hindi, no? totoo naman eh. Gusto mo, subukan natin. Parehas naman tayong single ngayon. Walang masasaktan. Ano, tara? Wow, kung makaaya lang ha. Nako James, tigilan mo ko ha. Bakit ayaw mo? O sige ka, ikaw rin. Baka mamaya magsisi ka sa bandang huli. Yung mga gwapong tulad ko, naku sus! Sandali lang kami maging single. Oo, promise. Ang yabang mo talaga. Ganyan ka ba magpalipad hangin sa mga babae? Kasi konting-konti na lang talaga, lili pa rin ako sa pagiging mahangin mo. Hindi, joke lang yun. Baka mamaya kung ano nang iniisip mo sa akin ngayon. Ako tong pinagyayabang sa'yo na seryoso ako pagdating sa pakikipagrelasyon, tapos ganito ang ginagawa ko. Ano ka ba, ayos lang yun. Alam ko naman na hindi ka seryoso sa mga sinasabi mo ngayon. Uy, seryoso ako kanina ha. Yung sinabi ko sa'yo kapag minahal mo ako, maniniwala ka na talagang may forever. Seryoso yun. Okay, sabi mo eh. Pero ito na talaga. Totoo na to. Nag-enjoy ako na kasama ka. Totoo ba yan? Eh baka naman ine-etchos mo lang ako Oh, hindi seryoso ako. Kasi kapag kasama kita, alam mo yun, parang natural lang lahat. Baliwala sa'yo kahit na mag-feeling gwapo ako. Yung kayabangan ko minsan, tinatawanan mo lang. Kumbaga, chill lang kapag magkasama tayong dalawa. Masaya lang. Masaya ka rin naman kasing kasama kaya nadadamay ako sa'yo. Palagi nga akong kinakabag sa tiyan kakatawa sa'yo eh. Ang sarap mo kasing patawanin eh. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako magbabago. At mas lalong hindi rin ako magkukunwari. Kung ano nakikita mo sa akin ngayon, yun ako. Getting to know each other nga, di ba? Kaya pinapakita ko sa'yo kung sino talaga ako para ako talaga yung magugustuhan mo. Popoy at Asmin, naging ganon ang sitwasyon namin. Getting to know each other plus mutual understanding without any label. Parehas naman kaming hindi nagrereklamo kung ano ba talaga ang estado namin dahil ang mahalaga ay pareho kaming nag-e-enjoy. Hanggang isang araw, nakita ko sina Sam at ang ex nito na magkasama sa isang family gathering ni na Sam. Akala ko wala lang. Akala ko simpleng kaibigan lang sa akin si Sam. Yung babaeng nagugustuhan ko lang, ganun. Pero nagkamali pala ako, Popoy at Asmin. Nakaramdam ako ng pagsiselos. Yung pakiramdam na halos gusto ko nang sugurin yung lalaki at hilahin papunta sa akin si Sam para hindi niya na ito maagaw pa. Alam kong wala akong karapatan na magselos dahil sino lang naman ba ako, di ba? Isang hamak na kaibigan, sabihin mo pang close friend, o sabihin na rin nating best friend. Pagkatapos ko silang makita, Popoy at Asmin, iniwasan ko si Sam agad-agad. Hindi ko sinasagot ang mga text at ang mga tawag niya sa akin. Siyempre, may mga times na natetempt akong kausapin siya pero wala eh. Nagtatampo talaga ako. Akala ko kasi importante rin ako sa kanya. Espesyal sa puso niya. Pero sa nakita ko, mukhang hindi naman yon ang nangyayari. Tapos ito pa, pinsan Hindi ko talaga maintindihan sa girlfriend kong yun eh. Kapag sinusuyo ko, nagagalit. Pero kapag hindi ko naman sinusuyo, nagagalit din. Ay, ako. Hindi ko na alam kung paano tumatakbo ang utak ng mga babae. Alam mo, ikaw din no? Hindi rin kita maintindihan. Hoy! Aray ko naman, Warren. Kailangan ba akong sigawan sa tenga, ha? Sakit, ha? Baka kasi may tulili ka sa tenga, di mo ko naririnig. Kaya sinigawan kita. Ano, nadidinig mo na? Kanina ka pa kasi tulala dyan. Ano ba nangyayari sa'yo? Wala ka na dun. Sus! Kilala kita, pinsan. Kapag ganyan na tahimik ka, pum! Panigurado, problemado ka sa babae. Ano, may lover's quarrel kayo ni Sam, no? Lover's quarrel ka dyan. Hindi nga kami, no? Mga nakipagbali ka na yun sa ex niya. No? Parang hindi naman Ano ba pinagsasabi mo dyan? Di ba nga kayo ang magka-MU nun? Sigurado ako nakipagbali ka na yun sa lalaking yun. Selos ka, no? Ano selos? Hoy, hindi ako nagsiselos. Hindi ako marunong nun. Asa? Anong di ka dyan halatang halata na nagsiselos ka Yan yung mukhang yan alam mo, hindi ka naman magkakaganyan kung hindi ka kasing kupad ng pagong. Bagal-bagal mo kasi. Sunggaban mo na insan. Mauunahan ka ng iba, sinasabi ko sa'yo. Anong gagawin ko? Ano sasabihin ko sa kanya, ha? Paano kung hindi pala ako yung gusto ng babae? O sige nga, ano?
kailan ka rin pa natutong maging torpe, ha? Saka, hindi mo malalaman ang sagot niya sa tanong mo kung hindi mo kasi kakausapin. Hindi kasi Madam Auring para mahulaan kung ano yung nasa isip niya. Ewan ko. Hindi ko alam. Kinakabahan nga ako eh. Ay, naku, insan. Alam mo, bilis-bilisan mo. Wala sa lahi natin ang pagiging mabagal. Dali na, i-text mo na siya. Pakipagkita ka para magkaalaman na kayong dalawa. Hindi ko rin kasi maintindihan kung bakit may pa-MU-MU pa kayo nalalaman. Getting to know each other pa kayo. Anong masama dun? Ano ka ba? Kapag mahal mo, mahal mo. Wala nang pasakalye, wala nang liku-liko. Pinapahaba nyo lang eh. Kumbaga ganito yan, pinsan ah. Diretso lang ang pagmamaneho. Para ka naman bata, insan eh. Kailangan ko pa bang ituro sa'yo? Alam mo na yan. Sige na. Go, tawagan mo na. Sige, mamaya. Manahimik ka na dyan. Ito, mag-juice ka muna. Salamat. Buti naman at naisipan mo nang magpakita sa akin. Ilang araw kaya kitang tinetext at tinatawagan, hindi ka naman sumasagot. Nung pumunta ako sa inyo, sabi ng mama mo tulog ka raw. Naging busy lang. Pasensya ka na. Talaga? Oo. Busy o baka naman iniiwasan mo lang ako? Kasi kung iniiwasan mo ko, i-explain mo sa akin kung bakit dahil wala talaga akong maalala na ginawa ko sa'yo. As in, wala akong maalala. Nakita kita nung 1 linggo. Balak sana kitang puntahan sa inyo kaso nakita ko dyan sa labas ng bahay nyo may kausap kang lalaki. Yun yung ex mo, di ba? Naalala ko siya dahil pinakita mo sa akin yung picture niya. Oo. Naaalala ko nga yun. May hinatid lang siya sa bahay namin. Family gathering namin yun. Baka yung nakita mong nag-uusap kami, nagpapasalamat ako. Small talk lang naman yun eh. Bakit? Ano bang akala mong pinag-uusapan namin? Wala. Akala ko lang kasi akala ko kasi nagkabalikan na kayong dalawa. Ano? Hindi, no? Grabe ka naman. Ganun ba yon? Magkausap lang ang mag-ex, ibig sabihin nagkakabalikan na agad? Malay ko ba? Ayan. Yan ang mahirap kapag hindi marunong magtanong. Tanong-tanong din kasi pag may time. Yun ba ang dahilan kung bakit mo ako iniiwasan? Magsabi ka ng totoo. Oo. Yun ang dahilan. Bakit? Sa selos? Sa takot? Ewan ko. Naisip ko kasi na baka makaistorbo ko sa inyong dalawa kaya iniwasan na lang kita. Ano ka ba? Bakit mo naman naisip na nakakaistorbo ka sa aming dalawa? Kung baga sa isang movie, tayong dalawa yung bida at siya naman yung extra. Wala lang yun, no? Huwag mo siyang pansinin, okay? Wala ka na ba talaga nararamdaman para sa kanya? Wala na. Ex ko na lang yun. Wala na siyang meaning sa buhay ko. Ang ibig sabihin, kapag sinabi ko sa yung mahal na kita, walang magagalit? Anong sinabi mo? Ako? Mahal mo? Oo. Teka, totoo ba yan o baka naman gino-joke time mo na naman ako? Alam ko na mas madalas kitang biruin pero sa oras na to, totoo to. Matagal na akong may nararamdaman sa'yo. Matagal ko nang gustong sabihin na, Sam, mahal kita. Pwede bang tayo na lang? Kaso natatakot ako eh. Natutorpe ako eh. Bakit? Kapag sinabi ko sa'yong mahal kita, dalawa lang ang pwedeng mangyari. It's either mamahalin mo rin ako o lalayuan mo ako. At kapag lumayo ka, dalawa rin na mawawala sa akin. Ikaw tsaka yung pagkakaibigan natin. Bakit ka sa akin nagtatapat ngayon? Kasi nung nakita ko na may kasama kang iba, napatunayan ko sa sarili ko na ayaw pala talaga kitang mawala at makuha ng iba. Ayokong liparin ng hangin yung pagkakataon na dapat sinabi ko sa'yo kung ano nararamdaman ko. Kumbaga, it's now or never, ganun. Sigurado ka na ba dyan sa nararamdaman mo? Wala na bang atrasan to? Wala na. Sigurado ako na mahal kita. Ikaw lang naman yung nag-iisang babae na minahal ko ng ganito eh. Yung babaeng alam kong ayaw ko nang mawala pa. On that same day ay naging official girlfriend ko na rin si Sam, Popoy at Asmin. Sa wakas, abot hanggang langit ang saya ko ng mga oras na yon. Masasabi kong sa lahat ng naging girlfriend ko, ay siya ang pinaka naiiba. Halos araw-araw kaming magkasama at para bang hindi nagkakasawaan.
First time kong maranasan ng ganito sa relasyon. Yung tipong sabik na sabik kami parehas sa isa't isa. Sa stage na yon ay nasabi ko na siya pala yung babaeng minahal ko ng sobra. Lahat ay kaya kong tanggapin para sa kanya. Hindi ko nga inakala na pwede mo palang maramdaman yung sobra-sobrang pagmamahal. Yung parang malulunod ka na. Wala akong ibang inisip noon kundi ang mapasaya lamang si Sam. Nanalangin ako sa Diyos at humiling na sana ay siya na nga ang babae na para sa akin. Ang babaeng makakasama ko hanggang sa pagtanda ko at mamahalin hanggang sa kabilang buhay. Sandali lang! Hi, babe! Ano ginagawa mo dito? Hindi ka man lang nagpasabi na pupunta ka. Hindi man lang tuloy ako nakapaglinis ng apartment ko. Sus, ito naman. Bawal ko na bang dalawin yung boyfriend ko? Okay lang naman na magulo, no? Sanay na ako. Anyway, may dinala pala ako para sa'yo. Ano yung mga yan? Naisipan ko lang na ipag-grocery ka kanina kasi sabi mo sa akin, wala ka nang makain dito. Ito yung kape mo, asukal, mga konting dilata, noodles, tapos nandito na rin yung sabon mo, shampoo. Hinulaan ko na lang yung mga ginagamit mo eh. Hindi ko pa kasi alam eh. Tapos... Sandali lang, babe ah. Hindi mo naman to kailangan gawin eh. Kaya ko ng sarili ko. Alam ko naman yun, pero gusto ko tong gawin. Dito ko kasi mas feel yung pagiging girlfriend ko sa'yo eh. Kung baga ito yung way ko para maglambing sa'yo. Hindi mo ba nagustuhan? Ayaw mo ba? Kasi kung ayaw mo, sige, liligpitin ko na lang. Wag na. Nag-effort kang bilhin lahat ng yan, kaya tatanggapin ko yan. Pero sana babe, sa susunod, wag mo nang gawin to ha. May pera naman ako eh. May pera din naman ako ah. Kaya nga pinag-grocery kita. Oo nga, pero pangangailangan ko yan. Basta, sa susunod, wag mo na tong gawin, okay? Okay. Ay, wait babe. May isa pa pala akong plano ngayon. Ano yun? Gusto ko sanang kumain tayo sa labas ngayon eh. Sige, saan mo ba gusto? Tamang-tama, hindi ko rin alam kung anong kakainin ko ngayong gabi. Naaalala mo ba yung tinuro ko sa yung restaurant? Yung malaki yung burger nila tapos masarap yung chicken? Teka, di ba sarado pa yun? Kakakita ko lang kanina, bukas na sila. May mga lobo-lobo pa sa entrance, so feeling ko, ngayong araw yung opening nila. Tara, kain tayo dun. Baka mahal dun ha. Wala kasi akong budget ngayon, babe. Medyo short ako ngayon eh. Next week pang sweldo namin eh. Ano ka ba? Ayos lang yun. Treat ko muna ngayon. Ayoko. Pinag-grocery mo na ako tapos ngayon ililibre mo pa ako. Wag na. Sa iba na lang tayo kumain. Yung kaya ng budget ko. Hay nako, pinapairal mo na naman yung pride mo. Ibaba mo muna siya ngayon. Nagugutom na ako eh. Di ka na, kumain na tayo. Sige ka. Nakakahiya na kasi sa'yo eh. Sus! Sa akin ka pa nahiya? Nako, hindi yan uso sa relasyon natin. Dali na, magbihis ka na doon. Bilisan mo. Nagrarambulan na yung mga lamang loob sa tiyan ko. Oo na. Sige na, magbibihis na po. Sandali lang. Sarap talaga ng burger nila. Sulit na sulit yung pera. Babe, matanong ko lang ha. Bakit may panggastos ka yata ngayon? Halos kulang-kulang 500 tong kinain natin ha. Huwag mo sabihing inubos mo lahat ng pera mo dito. Uy, hindi ah. Nagtatabi naman ako just in case mangailangan ako. Saan ka nga kumukuha ng pera? May trabaho ka na ba? Wala pa. Ano kasi yung tita ko na galing sa Hong Kong, binigyan ako ng pera. Regalo raw niya sa birthday ko. Yun! Alam mo babe, mas maganda pa rin na maghanap ka ng trabaho para naman magkaroon ka ng sarili mong pera. Marami naman dyan eh. Pwede kang mag-home base kung ayaw mo sa mga office. Marami kang makikita online. Saka na. Wala kasing mag-aalaga sa mga kapatid ko kapag nasa trabaho sina mama. O, paano mo sila tutulungan kung hindi ka nagtatrabaho? Bahala na. Pero... Babe! Pwede ba? Mag-enjoy na lang tayo ngayon. Ayoko kasi na kinukulit ako eh. Lalo na sa ganyang bagay. Aware naman ako sa mga ginagawa ko sa buhay ko. Ako nang bahala sa sarili ko, okay? Okay, fine. Sige, ikaw bahala. Good! Kumain ka pa. Hindi mo pa ubos yung burger mo. Mauunahan na kita. Sige. Sa totoo lang, Popoy at Asmin, hindi ko alam kung saan nanggaling ang kutob na nararamdaman ko. Kilala ko si Sam eh. At alam kong hindi niya sa akin magagawang maglihim. Kaya lang, hindi ko maiwasan ang magduda.
at magtaka kung saan nakakakuha ng pera ang girlfriend ko. Wala naman kasi siyang trabaho at hindi rin naman sapat ang sinesweldo ng mga magulang niya. Kaya napapaisip ako kung papaano niya nagagawang sustentuhan ang buong pamilya niya. Pero alam kong hindi ako dapat na magduda. Girlfriend ko yun eh. Baka dapat ay magtiwala pa nga ako sa kanya. Ang nagiging problema nga lang, once na kinutuban na ako, ay hindi na ako mapakali, Popoy at Asmin. Kumbaga, ay hindi ako ihinto hanggat hindi ako nakakampante sa isang bagay. Dear MOR Uncut #Dear MOR Kutob. Popoy at Asmin, maayos naman ang takbo ng relasyon namin ni Sam. Kahit nandoon ang pagdududa ko sa kanya pagdating sa usaping pera, ay pinipili ko pa rin siyang pagkatiwalaan. Ganun naman kasi pagdating sa pag-ibig, di ba? Kahit anong gawin mo, kapag mahal mo talaga ang isang tao, 100% na pagtitiwala ang ibibigay mo sa kanya. Minsan nga ay sobra-sobra pa. Pero Popoy at Asmin, lumipas ang ilang buwan ay may napansin na ako sa girlfriend kong si Sam. Parang palagi siyang hindi mapakali. Yung tipong parang may gusto siyang sabihin na hindi niya masabi-sabi sa akin. Ako na yung maghuhugas. Sigurado ka? Oo. Oo nga pala, babe. Anong gusto mong gawin sa monthsary natin? Gusto mo bang kumain sa labas, manood ng sine? Ano, sabi mo? Ikaw yung bahala. Alam mo naman na kahit saan game ako eh. Okay, sige. Ako na magpaplano. Pero, ayos lang ba sa'yo kung magmo-mall na lang tayo? Oo naman. Sabi ko nga ikaw nang bahala. Ay, babe, speaking of mall, nakita kita kahapon. Namamasyal ka dun, ha? Talaga? Bakit hindi mo ako nilapitan? Nagmamadali kasi ako eh. May pinabili lang sa akin si mama. Saka may kasama ka nung nakita kita eh. Lalaki. Lalaki? Anong itsura? Hindi ko masyado napansin yung mukha eh. Pero siguro mga nasa 40s na yung edad nun. Tapos matangkad lang sa'yo ng konti. Dito mo yata yun eh. Nagtatawanan pa kayo nung... Babe! Sorry. Ano ba yan? Nakabasag pa ako ng plato. Ayos ka lang ba? Nasugatan ka ba, ha? Hindi. Ayos lang ako. Teka, lilinisin ko lang. Huwag na, maupo ka na dyan. Sugatan ka pa, ako na magwawalis. Sige. Ayan, okay na. Mamaya mo na ito hugasan, ha? Sige. Babe? Ayos ka lang ba? Parang hindi ka mapakali na ewan eh. Kanina ka patahimik. Ayos lang ako. May mga iniisip lang ako. Pasensya ka na, ha? Ano ba yun? Sabihin mo sa akin, baka makatulong ako sa'yo. Ano kasi... Ano? Hindi na, wag na. Okay lang ako. Halatang hindi ka okay. Nakabasag ka na nga ng pinggan tapos buong maghapon kang parang ang lalim ng iniisip. Hindi ko nga alam kung guni-guni ko lang ba o napapansin kong parang may gusto kang sabihin sa akin. Ano ba yun? James, Oh. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan yung sasabihin ko sa'yo. Kasi hindi ko talaga alam paano magsasabi sa'yo eh. Tungkol ba saan yan, ha? May dapat ka kasing malaman tungkol sa akin. Ano nga? Sabihin mo na kaya para mo wala na yung kabang nararamdaman mo. Hindi ko alam kung maiintindihan mo ako. Kung mamahalin mo pa rin ba ako kapag nalaman mo to. Hindi ko talaga alam eh. Gulong-gulo yung utak ko. Sam, please. Magsabi ka na. Pati ako nahahawa sa kaba mo eh. Ano ba yun? Yung nakita mong lalaki na kasama ko sa mall? Oh. Hindi ko tito yun. Hindi ko kamag-anak. Hindi ko kaibigan. Ano yun? Siya yung nagbibigay sa akin ng pera. Kaya di ba napapansin mo, kahit wala naman akong trabaho, may pera ako. May naaabot ako sa pamilya ko. Siya yung sumusustento sa akin. Teka, sandali. Sponsor mo ba siya, ha? Kasi kung ganun, sponsor saan? Hindi ka naman nag-aaral. Sa kapatid mo ba? Ano? Sabihin mo sa akin. Hindi. May relasyon kaming dalawa.
Ano sinabi mo? May relasyon kayong ng matandang yun? Paano nangyari yun? Matagal na kaming magkakilala. 1 taon na rin yung relasyon namin. May relasyon na kami nung dumating ka sa buhay ko. Pero James, para lang sa pera yun. Hindi ko siya mahal. Ikaw yung mahal ko. Pwede ba, Sam? Huwag mong bilugin ang utak ko. Ang gusto ko ay paliwanag mo sa akin kung bakit mo ako niloko. Bakit mo nagawang makipagrelasyon sa iba na tayo pa? Wala na akong ibang choice eh. Nagawa ko lang yun kasi kailangan kong buhayin yung pamilya ko. Hindi naman ganun kalakihan yung sweldo ng mga magulang ko para mabuhay nila yung mga kapatid ko. Huwag mo idahilan yung pamilya mo sa akin! Niloko mo ako, Sam! Niloko mo ako! At inaasahan mo na kakagating ko yung pinagsasabi mo ngayon, ha? Umamin ka nga! Ano ba talaga ako sa'yo, ha? Ano ba tong relasyon na to para sa'yo? Laro lang ba to, ha? Ano? Hindi yan totoo. Mahal kita. Alam mong mahal na mahal kita. James, patawarin mo ako. Hindi ko naman ginusto na maglihim sa iyo eh. Ayoko lang na mag-iba yung tingin mo sa akin. Pero iiwan ko siya para sa iyo. Papatunahin ko sa iyo na ikaw yung pipiliin ko. James, nakikiusap ako. 1 pagkakataon lang. Itatama ko lahat ng mali ko. Hindi na ako magsisinungaling sa iyo. Gusto kong baguhin yung buhay ko na kasama ka. Alam mo, hindi ko alam kung dapat pa bakit ang paniwalaan. Niloko mo na ako eh. Pinagmukha mo na akong tanga. Paano ko makasigurado na hindi mo gagawin yun, ha? Kahit ano gagawin ko, huwag mo lang akong iwan. Ayoko mawala ka sa akin, James. Please, hindi ko kaya. Magbabago ako para sa'yo. Patawarin mo akong mahal na mahal kita. Hindi na, Sam. Doon ka na sa lalaki mo. Total naman, mas mapera siya kaysa sa akin. Kaya sige, magsama kayong dalawa. Popoy at Tasmin, pagkatapos ng ilang araw na pangungulit at paghingi sa akin ng sorry ni Sam, ay nagdesisyon akong patawarin siya. Bakit? Dahil sa isang simpleng dahilan. Mahal na mahal ko siya. Yung pagmamahal na handang tanggapin ang lahat kahit na medyo masakit at mahirap talaga para sa akin. Pero pinanghawakan ko ang sinabi niyang ititigil na raw niya ang pakikipagkita sa benefactor na sinasabi niya. Popoy at Tasmin, nilawakan ko na lang ang pangunawa ko. Nilunok ko na lamang ang pride ko bilang lalaki dahil sa pagmamahal. Masaya naman ako dahil nakita ko ang pagbawi sa akin ni Sam. Mas lalo kong naramdaman na mahal niya ako. May mga pagkakataon pa rin naman na may pagdududa akong nararamdaman pero pinipilit kong alisin yun sa akin. Dahil ang mahalaga ay masaya ako sa piling niya. Hi! Busy ka? Hindi naman. Nagpapahinga lang ako. Pasok ka. Salamat. Akala ko wrong timing ako eh. Hindi na kita tinext kasi gusto kong i-surprise ka. Ano naman ang bag mo? Ngayon lang kita nakitang nagdala ng backpack nandito kasi yung mga surprise ko sa'yo. Surprise, saan? Wala namang okasyon na. Ito naman, porket walang okasyon, hindi na pwedeng mang surprise. Naalala ko kasi wala pala akong naging regalo sa'yo nung nag-monthsary tayo. Kaya, ngayon ako babawi. Sandali. Kukunin ko lang dito sa bag. Mukhang marami yan, ha? Secret! Okay, ito, nakita ko na. Ang una kong surprise sa'yo ay... Tadaan! Isang pirasong rose. Bulaklak. Bakit mo ako binibigyan nito? Hindi ba dapat ako nagbibigay nito sa'yo? Ito naman, pati yun napansin mo. Okay lang yan, oh. Nga pala, pasensya ka na kung isang piraso lang, ha. Yan lang kasi ang kaya ng budget ko, eh. Sus, ayos lang to. Teka, may isa pa akong regalo. But... Greeting card! May letter yan sa loob pero mamayang gabi mo na basahin. Bakit? Para mas maganda yung pag-e-emote mo habang binabasa mo yung letter ko sa'yo. Alam mo na, madilim, tahimik. Tapos, tumapat ka sa liwanag ng buwan para mas madramang tignan with matching patak pa ng luha. Ganon! Ikaw talaga, ang dami mong alam. Thank you. Wait! Hindi pa ako tapos. May isa pa. May isa pa? Ang dami naman, babe. Babawi nga ako, di ba? Kung yung dalawa, medyo hindi mo magagamit, itong isang ibibigay ko naman,
ayoko na magsalita. Baka mahulaan mo agad eh. Ito, Anong laman nito? di buksan mo para malaman mo. Oh, sige na. Ito na. Bubuksan ko na. Surprise! Ang pinakamagandang polo shirt sa buong kalawakan. Ganda naman ito. Ay, wait. Wala namang issue sa'yo kung hindi branded, diba? Sa Divisoria ko lang kasi nabili yan eh. Pero promise, maganda yung tela niyan. Presko tsaka hindi madaling masira. Babe, hindi importante sa akin kung saan mo ito nabili. Ang mahalaga, ikaw ang nagbigay. Pero, curious lang ako Paano ka nakabili ng mga to? Ito totoo na to Nanghiram ako kay tita ng pera. Walang-wala na kasi talaga akong pera yung may natira, pinambili ko ng regalo ko sa'yo. Ba't nanghiram ka ng pera? Para sa paghahanap ko ng trabaho. Naghahanap ka na ng trabaho? Teka, totoo ba yan? Kasi, na-realize ko rin yung sinabi mo na kailangan ko talagang maghanap ng trabaho. Lalo na't ako yung breadwinner ng pamilya namin dati. Pero ngayon, sa malinis at maayos na paraan, syempre ayaw na kitang ma-disappoint sa akin. Kaya, pinapanindigan ko yung pagbabago ko. Para sa'yo, para sa ating dalawa. Babe, magbago ka para sa sarili mo, hindi kung kanino. Kasi para sa akin, kontento na ako sa nakikita ko sa'yo ngayon. Alam ko naman yun Ayoko lang na maisip mo na sayang yung pagkakataon na binigay mo sa akin. Kaya, tinutodo-todo ko na. Alam mo namang ayoko nang mangyari sa atin yung nangyari dati Siyempre, mahal kita. Ikaw yung nagbibigay ng inspirasyon sa akin. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako para tulungan ka. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Ikaw pa mahal na mahal kita. Ano man na mangyari, ikaw at ako pa rin ang magkasama. Popoy at Asmin, sa mga unang buwan ay okay pa kaming dalawa ni Sam. Parang nung dati lang, sobrang lambing sa isa't isa. Palaging magkasama na parang hindi nagkakasawaan. Hanggang sa maramdaman ko na lang ang biglang panlalamig ni Sam sa akin. Dumalang na ang pagte-text at pagkikita naming dalawa. At sa tuwing yayayain ko siya, palagi niyang sinasabi na wala siyang ganang lumabas o di kaya naman ay busy siya. Kaagad akong kinutuba ng mga oras na yon. Naisip ko kasi na baka may iba na siya. Pero sa isa pang pagkakataon ay pinagkatiwalaan ko ulit siya na sa bandang huli ay napunta pa rin sa wala. Babe, anong ginagawa mo dito? May plano ba tayong magkita ngayon? Wala. Gusto lang kita makausap. Okay. Sandali lang, ipagtitimpla kita Hindi ng na. juice. Okay, ayos ka lang ba? Mukhang mainit yata yung ulo mo. Sumunod ka sa akin. Sa labas tayo mag-usap. Ayaw kong marinig ng mga magulang mo pwede kong masabi sa'yo. Teka, tungkol ba to sa... Sumunod ka na lang sa akin. Halika na. Oh, nandito na tayo. Wala ka na pa talagang respeto sa akin, Sam, ha? O sige, kahit hindi na lang sa akin, kahit sa sarili mo na lang. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ko na alam kung Sigurado ka bang hindi mo alam, ha? O pinipili mo lang na magmaang-maangan sa harap ko para hindi kita mabuko? Ano? Ano ba, James? Wala akong panahon para makipaghulaan sa'yo. Pwede ba diretsuhin mo na lang ako? Mas wala rin akong panahon para makipaglaro sa'yo ng tanga-tangahan. Sam, akala ko ba nagbago ka na? May pasabi-sabi ka pa sa akin na naghahanap ka ng trabaho. Ano yung nakita ko, ha? Wala akong alam sa sinasabi mo. Ang alin ba? Naguguluhan ako sa'yo. Yan! Diyan ka magaling. Ang umarte sa harapan ko para mapaniwala mo kung nagbago ka na. Pero yung totoo, bumalik ka doon sa lalaki mo. Ano bang akala mo, ha? Habang buhay ako magiging bulag? Tanga? Nakita kayo mismo ng dalawang mata ko na magkasama. Hinatid ka pa niya eh. At hindi lang yun. Hinalikan mo pa siya sa pisngi. Wala yun. Nagkita Huwag mo akong gawing tanga! Umamin ka sa akin. Saan bakit, ha? Nakatayo ka na eh. Nakaahon ka na. Bakit binalikan mo pa rin yung dating ikaw? Dahil sa mga dahilan na kahit kailan hindi mo maiintindihan. Nasa akin kasi lahat ng responsibilidad sa pamilya ko. James, ako lang yung inaasahan. Pwede ka naman humingi ng tulong sa akin, ha? Bakit hindi ka lumapit sa akin? Bakit sa kanya pa?
Bakit kailangan mo kong ulit lukuhin para ipagpalit sa pera? Ano? Ayoko maging pabigat sa'yo. Yung ba talaga, ha? Yung ba talaga? Yung ba talaga yung dahilan mo? O baka tumatakbo dyan sa isip mo na hindi mo ako maaasahan pagdating sa pera? Hindi naman kasi ako mapera tulad ng lalaki mo eh. Sabihin mo nga sa akin. Kaya mo lang ba ako sinagot? Kasi akala mo masusustentuhan kita, ha? Alam mo, hindi yan totoo. James, minahal kita. Eh ano? Ipaliwanag mo sa akin kasi hindi ko maintindihan. Sam, lahat ng bagay dito sa mundo pinaghihirapan. At kung nahihirapan ka man, nandito naman ako eh. Tutulungan kita. Pero mas pinili mo yung madaling paraan. Pero ano kapalit na? Yung dignidad mo bilang babae. Pati yung relasyon natin at respeto mo sa akin, dinamay mo. Alam ko mali, pero wala na akong ibang maisip eh. Please naman, James, so intindihin mo naman ako. Kahit ito lang. Hindi ko naman siya mahal eh. Hindi. Binigyan na kita noon ng pagkakataon para baguhin ang sarili mo. Pero sinayang mo lang. Pati yung tiwala ko sa'yo nasira na rin. James, parang awa mo na, wag mo naman akong iwan oh. Mahal mo pa naman ako, di ba? Sabihin mo, mahal mo pa rin ako. Mahal kita, Sam. Pero may pride din ako bilang lalaki. Sinong tao ang gustong may kahati, ha? Wala naman, di ba? Kahit ako, kahit gaano kita kamahal, hindi ko kayang gawin yun. Hayaan mo na lang ba mawala lahat ng meron tayo? Di ba sabi mo pa nga noon, tatanggapin mo yung lahat para sa akin? Bakit hindi mo magawa ngayon, ha? Akala ko kaya ko eh. Pero hindi pala. Sam, hindi ko to kaya. Mahal ko pa rin yung sarili ko eh. May pride pa rin ako na iniingatan. At kung hindi mo kaya respetuhin yun, baka nga, kailangan na talaga natin tapusin to. James, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo naman akong iwan, oh. Huwag mong gawin to. Sam, tama na. Magkanya-kanya na tayo. Hindi pa ako ganun kadesperado para tanggapin to. Ayoko na. Tapos na tayo. Popoy at Asmin, dito ko napatunayan na meron palang mga taong mas pipiliin talaga ang pera kaysa sa tunay na pag-ibig. Alam kong hindi pa ako ganun kadesperado at meron pa akong kaunting pride na natitira. Kahit masakit at mahirap para sa akin, ay pinili ko na lamang ang lumayo at mas mahalin naman ang sarili ko. Naniniwala kasi ako na kahit gaano mo pa kamahal ang isang tao, kahit lumalaban ka pa, kung hindi talaga siya ang itinakda ng Diyos para sa iyo, ay kailangan mo pa rin tanggapin. Popoy at Asmin, dito ko natatapusin ang liham kong ito. Maraming salamat sa pagkakataon na mabasa at mai-ere ninyo ang kwento ng buhay pag-ibig ko. God bless and more power sa Dear MOR. Lubos na gumagalang, James. Dear MOR. Uncut. Hashtag Dear MOR Kutob. Ay, ayun na nga. Wala na, ate. Kanina pa inis na inis to si Hasmin, ha? Naiinis ako, ate. Kasi, ate, sayang naman talaga naman yung kukubrahin talaga ni Sam, eh. Actually, inis na inis si Hasmin Oo, kay eh. James. Ano ba problema mo? Problema na ito ni James, pasalamat ka nga na ililibre ka na, ibibili ka ng kung ano-ano, eh. Tsaka hindi nakikinabang ka rin naman. Saka hindi naman ikaw yung hindi naman ikaw yung nagtatrabaho, hindi ikaw nagsiservisyo. Kaya nga, pasasa ka na nga lang dyan, kinigiblaban ka na lang ng kung ano-ano, meron ka na pambayad ng mga kung anik-anik, may pamotor ka pa and everything. Anong dangal-dangal sinasabi mo? Wala na nga makain, dangal pa. Correct? Pakakainin ba kayo ng dangal na yan? Pag yung dangal ba ngayon, tumirik ang mga mata niyo sa gutom, pakakainin ba kayo ng dangal na yan? Oh, patatayuan ka ba ng monumento? Correct, malaking check. Pero Makakatulong hindi. ba yan kakatulong ba yan sa ekonomiya natin yan? Dangal na yan? Pero reverse psychology lang namin kayo. Ay, asar na asar tayo. Well, obviously, kay Sam. Diba? Sa isang katulad ni Sam. Pero ito naman din kasing si James, wala nang ibang ginawa kundi ang kumutog ng kumutog. Well, ganun talaga. Pero tama yung mga kutob niya. Kapag ikaw ay in love, binabantayan mo, kabisado mo ang kilos ng bawat minamahal mo. Ikaw ba, Hasmin, naranasan mo na yan? Yung may kinutuban ka. Oo. Yan,
not necessarily ibig sabihin naman na kukutuban ka na may masama nangyayari. Oo. Well, meron din naman merong parang susurpresahin ako nito. Di ba may mga ganyan kutob? Oo. Yung mga sorpresang kutob, wala. Okay yun. Wala, I mean, never akong kinutuban ako, never nagkatotoo. Kasi never kang sinurpresa. Never akong, winish ko pero wala. Pero yung kutob na halimbawa, ay feeling ko merong something nakalandian. Isang beses lang nangyari yon sa buong 4 years and 7 months. Isang beses, kinutuban ako at inamin naman niya na mali yung kutob ko. Charing keme, hindi inamin naman niya na tama. 4 years, 7 months. Oo. Si Engineer to. Ay, hindi ba? Doktor to. Charing keme. Hindi, oo. Pero lang naman, minor lang. Nahuli ko sa sa tablet niya. Meron siyang babaeng niyayaya makipagkita. Oo, kita naman tayo, parang eager na eager, atat na atat makipagkita. Sabi ko, bakit atat makipagkita? Ako nga, never naman siya ganito ka-atat sa akin. Tapos yun, sabi ko gano'n, anong eksena na itong babaeng to? Ba't atat na atat ka makipagkita sa babaeng to? Kinutuban na ako doon, sabi ko, ay may something to. Kumbaga parang, if this is just a friendly, meet up, hindi ganito to ka-eager. Tapos yun, may gigil, may pagnanasa, ganyan. May pagnanasa? Ay, sinabi niya gusto niya landiin. Landi-landi lang naman. Sabi ko, kaya drama ako. Sabi ko, landi? Pero hindi yan bakit? Wait lang, hindi pa ako tapos. Okay. Huwag kang sumisingit, nag-e-emote ako. Kala ko kasi storya mo na. Kala ko storya ni James sabi pinag-uusapan ko, landi? Bakit kailangan lumandi? Hindi ko ba ako sapat para landiin mo? Ay, iyak-iyak na ako, ganyan. Ang sagot niya, hindi. Charing! Charot! Pero di ako umiyak. Tinanong ko lang. Pero, tinanong ko lang. Tapos yun nga. Iyon, yung mga garong eksena ng kutob. Kaya, pero minsan kasi nakakaparaning yan, Popoy. Dali lang, yung tanong ko muna. Hindi naman yan na naging dahilan. Hindi naman to naging dahilan. Kaya naging 4 years, 7 months lang. Hindi yan ang naging dahilan. Magsisi siya kapag pinatulan niya. Yung Valentine's Day lang talaga naging dahilan. Na hindi siya nagpa-andar. Charing nga. Mahabang istorya, wag na nating wag na. Ito na lang tsaka kaya. Na. Hindi, ito nga kaya kay James. Nakakatuwa naman. Ibig sabihin, maniniwala ka ba na yung taong mas kinukutuban sa ginagawa ng kanyang partner, siya yung mas lamang na tapat doon sa relationship? Hindi din. It doesn't go that way. Diba? Porque ikaw yung kasi siya yung mas nakafocus Correct. Hindi din. Minsan nga yung mga taong ganyan, sila pa yung talagang may ginagawang masama. Kaya, diba? Baga ugali mo kasi, ganyan. Gawain mo kasi. Gawain mo, ganyan. Ayan, pero dito sa story natin, si James, totoo siya totoo lang na nagmamahal. Pero bumilib din ako. Kala ko nung una na nahuli niya si Sam at umamin din naman si Sam. Kala ko tapos na. Ayan, sinubukan naman. Correct. Diba, nagbigay naman ng pangalaman pagkakataon. Ayan, pero di ba nga sabi at totoo naman na everybody deserves a second chance. Okay, a second chance. Para may gigil ka ron. Hindi, wala. Wala na akong eksena. Nung una, naintindihan ko si Sam. Sige, may mga pangangailangan ka Correct. Diba? Ako bilang boyfriend mo, sino ba naman ako? Well, hindi pa naman kita ganong kilala. Hindi ko kilala yung pamilya mo. Nagkikilalanan pa lamang tayo, di ba? Kailangan mong ganyan. Pero hanggat magbabago ka na, tutulungan kita. Pumangalawa pa. Ayan, pumangalawa. Sa pangalawang beses, para sa akin, mahirap na rin yun. Correct. Kung ako si James, ang hirap na. Correct, malaking check. Kaya alam mo, tama lang, James, yung desisyon mo na wag nang balikan si Sam. Kasi ganito yan pag binalikan mo siya, magkakaroon ka lang naman ng mga agam-agam sa mga susunod na mga araw. Diba? Kumbaga may record na, diba ganito yan pag may record ka na sa barangay, hindi na mawawala yung record mong yun. Na tipong kapag may ginawang hindi maganda ikaw, yun ang pagbabasihan lagi yung record mo. Parang kay James at kay Sam, sabihin natin pinagbigyan mo ulit si Sam for the second time around. How sure are you, James, na hindi ka mapaparaning maya't maya na biglang magbabago na naman or may pakitang iba etong jowa mo? Dalawang senaryo lang naman mangyayari dyan. Yun nga, yung mag-aagam-agam ka pa rin, mag-iisip ka pa rin, magdududa ka pa rin, kukutuban ka pa rin. Or, gagawa ka na lang rin ng mga bagay na parang parehas na lang nung kay Sam. Ay hindi, magloloko na lang ako. Total, sige, bibigyan kita ng lisensya na magloko dyan. Ako na lang din magloloko. Kumbaga, wala na tayong sumbatan Kumbaga, James, maganda na rin yung ginawa mo para maiwasan mo na maging worse na tao in the future. Kasi sa nakikita ko, yan nga, tama ka, Popoy, worst comes to worst, magiging ganyan yan eventually. Oo.
Diba? So maganda, wala ka na rin naman tiwala din kay Sam. So ano pang saysay para makipagrelasyon ka sa isang tao? Kasi mahirap talaga mga kapamilya sa isang relationship na wala kang 100% trust. Kasi kahit hindi mo pwedeng ibigay yung trust mo na 90% lang, 99.9% parang alcohol lang. Dapat talaga 70 nga lang diba? Alcohol. Dapat talaga 100% yung trust mo doon sa karelasyon mo. Kasi kapag nagkaroon ng bahid yan, hindi na yan mag-work out. Magkakaroon ka na ng mga agam-agam lagi. Tsaka it's really psychologically and mentally taxing. Stressing. Correct. Napakahirap. Nakakapagod yan. Pero mo nakaupo ka lang. Kunyari kami ni Yasmin, dalawa kami magkarelasyon at si Yasmin yung itong si Sam. Umalis lang siya saglit na sabi mamamalengke pero tumagal ng 4 na oras. Dun sa pagkakaupo kong pagpapahinga sa bahay, I don't think nakapagpahinga ako the whole 4 hours. Correct. Na naghihintay. Kasi iniisip ko, nasa na kaya to si Yasmin? Nasa na kaya to? Hindi pa nagte-text. Hindi pa, kung ano-ano na naman yung umaandar sa isip ko. At saka ang hirap. Hindi rin sa part mo, James. Hindi lang sa part mo, James. Sa part din ni Sam. Kasi what if, halimbawa, totoong magbago na siya the third time around. Pero ikaw, since yun nga may record na siya, hindi ka makamove on, mahihirapan din si Sam na i-prove lagi yung sarili niya sa'yo. Lagi may may pressure. Correct. Na eventually, mapapagod din yan. Ano ba yan? Akala ko naman nakalimutan mo na, James, yung mga nagawa ko, hindi pa rin pala. Eventually, sa breakup din kayo mapupunta. Kaya, James, Sumbatan. correct. Nawala na yung tiwala, which is one of the main or most important ingredients of a relationship. Huwag nang ituloy, huwag nang i-push. Tsaka para sa akin, meron talaga mga relationship na ganyan. Hayaan na lamang natin, hindi man maganda yung pag-iwalay nila, at least hindi mo na pinabayaang masira pa ng masira. Correct. Kumbaga, hindi na yung kahit magkasalubong kayo para may samaan na ng loob, nagkasumbatan, nagkasalita, nagkasakitan. At least dito, Sam, pinagbigyan naman kita nun. Hindi ko talaga matatanggap kung anong klaseng pagkatao meron ka, pero minahal kita. Yun naman ang totoo. Yung pagka nakasalubong mo dyan, uy, hi, kumusta? Kumbaga, it's okay, mga kapamilya, na i-end up nyo na lang yung relationship ninyo and save a little respect for each other. Yun. Iba kasi yung iba, talagang humahantong pa talaga sa patayan, sumpaan. Barangay. Yun ang nakakalungkot na after you've loved that person so much, niya yung respeto wala na. Diba? Kaya, James, tama lang yung ginawa mo. At to you, Sam, kung nakikinig ka, keep up the good work. Hindi. Charing. Hindi, pero para kay James naman, baka sabihin ng iba, hindi, duwag si James, hindi niya kayang ipaglaban yung pagmamahal niya kay Sam, hindi niya maintindihan si Sam. Para sa akin naman kasi, hindi rin naman kasi karuwagan na ipaglaban pa yung tao. Sabi nga ni James, diba, handa ko naman siya ipaglaban. Diba? Nga lang, siya yung ayaw lumaban dun sa sitwasyon niya. So, papaano mong babaguhin yung sitwasyon na kinaroroonan niya kung yung may katawan mismo, kung siya mismong tinutulungan mo, ayaw umalis dun. Kaya naman, mga kapamilya, tularan natin si Sam. Charing keme. Charot lang, hindi. Para mga bata. Charot lang. Pero thank you so much, James, for sharing your story. And I hope marami pa namang babae dyan, di ba? Sana makahanap ka na magpapasaya talaga sa'yo. And paparinig sa'yo yan, James. Hindi kita type. Ganda Yes, kay Sam, I hope, Sam, dumating din yung panahon na you could stand on your own na hindi mo na kailangan ng benefactor or ng sponsor. Yeah. Because it's not gonna be forever, diba? Matuto kang kumayod, magbanat ng buto, girl. Bago kita banatan. At baliin ko mga buto mo. Sharing keme. Ayan. At syempre, maraming salamat sa lahat ng mga gumanap dito sa ating storya ngayong Dear MOR Saturday Uncut. Ang gumanap na si James ay si Dan Capuchon. Ang gumanap na Sam, Cindy Basana. Ang gumanap na Warren ay si Pipo Villavicencio. Ang ating writer si Arlene Limsiaco. At ang ating editor na si Joko Loco na may 10,033 likes na sa kanyang Joko Loco Natics. Ang hirap mag-compute, ang dami kasi nila. Ayan, maraming salamat po sa inyo, ha? At syempre, nakasama nyo nga po kami, DJ Popoy, that's my Guapopoy. I-follow nyo po ako sa Instagram at MOR1019 Popoy o kaya naman sa Facebook, DJ Popoy. And ako naman, si Baby Girl Yasmin. I-like nyo pa rin, DJ Yasmin ng Tambayan. Dito lang yan sa MOR 101.9 My Only Radio for Life.